namin yan last year. We crossed from Poland to Germany by bus. Kaagad sinakop nila ang Poland. And all of the Jews from all over Europe, doon nila pinadala doon sa sinasabing ginawang mga concentration camps doon po sa Poland. At doon nga, nang magpunta kami, one of the most notorious of all of these concentration camps is what you call Auschwitz. Doon, pag pumunta kami, makikita kang isang picture doon. Kasi ang sinabi sa mga Hudyo, ganito ho, itatransfer lamang namin kayo mga gypsies, kayo pong mga sinasabing mga Jews, tatransfer lang namin kayo, paggagawa namin kayo ng bahay. Dito lang po kayo lahat para makakoncentrated kayo. At pupunta po kayo doon, dadalhin po namin kayo by train. They were packed into trains like sardines, and along the way, ang dami pong namatay. Tapos may makita kayong picture doon, na pagbaba po nila sa train, mayroong isang German officer who by the flick of his finger will decide who will live, who will die. Pag ikay matanda, to the left. Pag ikay malakas, to the right. Pag ikay babae na may kasamang mga anak, to the left. Pag ikaw ay isang tao medyo ayos pa, to the right. Bakit? Lahat ng mga to the left, they go straight to take a bath. Maliligo lang kayo. So dadalhin din sila sa mga bathhouses kung tatanggalin nila ang lahat ng kanilang gamit, papasok sila sa loob na hubot-hubad, and then instead na tubig ang lalabas, cyanide smoke ang lalabas mula doon sa mga daluyan sana ng tubig, killing all of those people instantly. Pagkatapos ilalabas sila, puputulin ng mga buhok, kukunin ng mga gold ng mga ipin, tapos sabay, diretso na sa sunugan. You know, my dear friends, it shocked me that as we were going around Auschwitz, yung commandant, yung bahay niya, kasama ng kanyang pamilya, ay ang lapit lamang doon sa kung saan sinusunog ang mga katawan itong napakaraming mga tao. Nakaya mo yun, parang hindi ko maisip. Ayan mo, ang shocker sa akin doon, yung bang humarap ka sa isang napakalaking kwartong, puro buhok ang naandun. Alam mo ginagawa nila? Wini-weave nila yung buhok para higaan ng kanilang mga sundalo. Kakayanin mo bang mahiga sa mga buhok na gano'n? At ang ikalawang iniyakan ko, na ako'y tumampad na sa harapan ng isang napakalaking salamin kung saan nakadisplay ang mga sapatos. Kaya ako umiyak. Ang mga sapatos ay puro ganito lamang kalalaki. Sapatos ng mga batang pinatay sapagkat sila'y mga anak ng mga Hudyo. Sa kadiliman pong yon, itong commandant ng Auschwitz na to, nagalit sobra ng mga ilang mga naka-eskapo ng mga prisoners. Kaya nag-utos siya, pag may nag-escape pa, 10 ang ipapapatay ko para malaman ng mga tumakbo o naka-escape na 10 ang pinatay dahil sa kanila. Isang araw may naka-escape. Kaya ang ginawa niya, the next morning, lahat pinapila. And then at random, began to point, ikaw, 10 ang itinuro. Yung isa sa mga 10 nagsisisigaw, Diyos ko, hindi ko na makita yung aking asawa, yung aking mga anak. Habang ang lahat ay nagtatagong wag maiturot makita ng commandant, ang laki ng gulat ng lahat nang biglang may isa, hindi lamang na hindi nagtago, kundi went out of the ranks, stepped forward, raised his hand and said, Commandant, pwede po ba na ito pong mamang may pamilya, ako na po ang magsasubstitute sa kanya? Na-shock pati ang komandan. He did not expect such great heroism in the midst of that darkness. And everybody was asking, sino ba yan? Sino ba yan? You know, this slim man, bald, naka-eyeglasses, they would discover, is not a Jew, but a Franciscan conventual, a priest by the name of Father Maximilian Kolbe. Ba't nasama dyan? Kasi si Father Maximilian Kolbe, he was a Polish, ang tatay po niya is a German. Alam nyo, during the time when Germany was occupying Poland, iisa siya sa mga nagsabing, hindi pa pwede ito. There is no such thing as a superior race. God's grace is for everybody. At ang ginawa po niya, sa kabila ng pinagbabawal, tinago po niya sa kanyang konbento ang 2,000 na mga Hudyo para sila'y mabuhay. And he continued to speak against what was happening. Ang ginawa, inuli silang lahat ng mga friars, lalo na si Father Maximilian, at sinabi ng mga Nazis, kung ganyan pala sige,
Sumama ko na sa kanila at isinama po siya. Yung kanyang pong sinasubstitutan, hindi po isang Katoliko, hindi isang Kristiyano, isang Hudyo. But this man was saying, for him, I am giving up my life. Nang makarecover yung komandan, sabi niya, o di sige, yung 10 yan, diretso, doon sa kulungan. At inilagay sila sa isang underbunker. Alam nyo, nakita ko po yun, sinilip ko, tumayo ako roon, nagdasal ako doon. Napakaliit na kwarto, 10 isiniksik sila roon. Anong plano ng komandan? Patayin yung mga yan, huwag pakakainin, huwag pa iinumin. Para ang iyak nila at ang sigaw, ang galit every night will demoralize yung iba para hindi sila umiskapo. Ang hindi maintindihan ng komandan, that first evening, instead of cries of anger, of sisi, of galit, ang marinig from that small cell where 10 people were forced to be starved to death. Biglang nung gabing yon, in the silence of the camp, songs of praises were being sung. Nag-umpisa silang kumanta ng mga psalms. Nag-umpisa silang kumanta at pumuri at magpuri sa Panginoon. And then, that day began every moment of inspiration para sa ibang mga prisoners. Pakunti-kunti ang mga boses ay nawala. Hanggang after 2 weeks, pumasok sila sa loob. Doon sa 10 ipinasok para mamatay sa gutom at uhaw, isa pa rin ang buhay. Si Father Maximilian Kolbe. Na sinamahan muna at binigyan ng biyaya ng lakas na yung 10 kaibigan na puro lahat hindi mga Kristiyano ay will be assisted by him to face their Creator and their God. Alam nyo, nilapitan sa bakit kakailangan na naman yung bilanggo, bilangguan. Alam mo ginawa? Nilapitan si Father at ininjeksyonan ng carbolic acid. Sabi pa sa mga nakakita, alam nyo, nakangiti pa siyang itinaas ang kanyang kamay upang tanggapin ang lason sa katawan. The next day, August 15, the feast of Our Lady, the Immaculate Conception, the feast of the Assumption of Our Lady, kinremate po ang kanyang katawan. Mga kapatid, bakit ko kinukwento ito? Because if there was anyone person whose feast day is today, Father Maximilian Kolbe, who can tell us ang pag-ibig ng Diyos ay hindi exclusive. Ito na nga, si Father Maximilian. Hindi siya nag-alay ng buhay para sa isang Kristiyano. Hindi siya nag-alay ng buhay para sa isang Katoliko. Ang inalaya niya isang Hudyo to tell us that God's love is for all and for all of His creatures. My dear friends, hindi exclusive ang pagmamahal ng Diyos. At sa buhay ni Father Maximilian Kolbe, ipinakita niya kung ano ito. Alam niyo po, nakakatuwa, sa araw ng kanyang beatification, yung pamilya nitong mama na kanang sinabstitutan na andun kasama to tell everybody he was a great man. Para ikaw'y maging martir, dapat pinapatay ka because galit na galit sila sa iyong pananampalataya. But Father Maximilian Kolbe did not die for reasons of our faith. He died for love. Kaya sabi ni John Paul II on his day of canonization, tingnan niyo siya, tungayan ang kanyang halimbawa na ikaw'y pala'y pwedeng mag-alay para sa isang hindi kakilala at maging katulad ni Kristo'y mag-alay ng buhay para sa iyong mga minamahal. Uulitin ko po, the love of God is not exclusive. God's grace works and is at work outside ng boundaries na itinayo ng tao. When your religion becomes exclusive, when your religion says God cannot do this and love others, that's a fake religion. And today we are told, Maximilian Kolbe, this Canaanite woman, tells us God's grace is for everyone. Amen. Tayo po'y magsitayo. As we together proclaim, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.
He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of